Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon nakida insyaAllah, tinutuloy pa rin natin yung nakaraang chapter. Babu ma jaa fit taglidi fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kayfa ida abadahu. Ang kabanata tungkol sa paghihigpit sa sino man na siya ay gagawa ng mga gawaing pagsamba sa libingan ng mabuting tao. So yun palang ipinagbabawal na. Kung yun palang ay ipinagbabawal na, so paano pa kaya yung pagsamba mismo doon sa nakalibing? Okay? Kung yung pagsamba pa lang na gagawin mo, malapit sa libingan ay bawal, hindi mo sinasamba yung nakalibing, paano pa kaya kung sinasamba mo na yung mismong nakalibing? So itong mga ganitong aral ay napapaloob doon sa isa sa mga kaida o prinsipyo ng Islam, yung tinatawag na saddud dhari'ah, ang pagsasara sa mga pinto ng kasamaan. Pagsasara sa mga pinto ng kasamaan. Bawa niyan, paanong isinasara ang pinto ng zina? Ang utos ni Allah, hindi la taznu, huwag kayong magzina. Ang utos niya, la takrabuz zina, huwag kayong lalapit sa zina. Dahil kung haram ang zina, ang lahat ng wasila patungo rito ay haram din. Wasila, pamamaraan. Pakikipagsyota, yung khulwa na tinatawag, yung dalawa lang kayo na nag-uusap sa isang pribadong lugar. At ang mga scholar, iniugnay na rin nila yung pag-uusap ng isang lalaki at isang babae online na silang dalawa lang bilang isang anyo na rin ng khulwa. Kasi kahit ano, pwede nang gawin ng lalaki at babae na nag-uusap doon. Diba? Pwedeng ipakita ng babae yung katawan niya, yung lalaki papakita yung katawan niya, kung ano pang malalaswa na pag-uusapan nila, at iba pa. So pwedeng papasok siya sa hukom ng khulwa. At ito nga ay haram dahil ito ay daan patungo sa zina. At syempre yung hadith. Syempre yung hadith, la yakhlu rajulun bi imra'atin illa thalithuhuma asy-syaitanu. Hindi nananatili na magkasama ang isang lalaki at isang babae sa isang pribadong lugar, liban na lamang na ang ikatlo nila ay si Satanas. Ang pangatlong kasama nila ay si Satanas na nagpapaalab syempre ng kanilang damdamin. So magkasama lang sila sa isang bahay, magkasama sila. Minsan, pampublikong lugar pero meron pa ring khulwa. Nandun sila sa isang sulok o nakikita sila ng ibang tao pero hindi naman naririnig ng ibang tao yung kanilang pinag-uusapan, khulwa pa rin. Khulwa pa rin. Siyempre kabilang din sa mga pagbabawal o pagpigil, pagsara ng pinto sa zina, yung pagbabawal sa lalaki na titingin sa babae. So, pinagbabawal din yun, di ba, yung tingin ka ng tingin sa babae o panonood ng malalaswa at iba't iba pa. So lahat yun ay saddud dhari'ah, pagsasara sa pinto ng kasamaan. Yung ginawa nating sample yung zina. At syempre kasama rin pala doon, naalala ko bigla, yung paghimok sa kalalakihan na mag-asawa ng maaga. Hinihimok ang kalalakihan na mag-asawa ng maaga. Kaya nga doon sa hadith, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Sino man sa inyo ang mayroon ng kakayanan na makagawa ng ba'a, ay marapat na siyang mag-asawa. Yung ba'a na ito, hindi ito yung pagbili ng bahay, pagbili ng sasakyan, trabaho na permanente, negosyo na permanente, hindi. Yung ba'a, yung kakayanan ng tao na makipagtalik o magkaroon ng anak. So kapag nandun ka na sa edad na yon at meron ka ng pagnanasa, pwede ka na mag-asawa. At marapat nga sa iyong maaga na mag-asawa. Marapat sa iyong maaga na mag-asawa.
Nung nag-Muslim ako, yun yung una kong ginawa, mag-asawa. At syempre, makikita natin yung, kumbaga, yung kasamaan na dulot sa lipunan kapag yung mga babae o lalaki ay walang asawa. Kumbaga, maligalig sila. Kaya nga tama at totoo sa Islam na tinatawag ang pag-aasawa bilang sakina. Actually, sa Tagalog, ang pag-aasawa ay tinatawag na paglagay sa tahimik. So pag nakapag-asawa ka na, natatahimik ka na. Kumbaga, hindi ka na tingin ng tingin kung kani-kanino, yung nawawalan ka na ng prospect na kung ano-ano. Kasi kung wala kang asawa, malikot yung isip mo eh. Malikot din yung damdamin mo. Kasi iniisip mo, paano kaya kung maging kami, paano kaya kung siya yung makatuluyan ko. Iniisip mo yun lagi eh. Pero kung may asawa ka na, wala kang pakialam. Pero na lang kung ano ka talaga. Chick boy. Pero wala namang ganun siguro na matinong Muslim. Kasi alam niya na ang pag-aasawa ay pananagutan. So yung tao, yung lalaki o yung babae na nakapangasawa, inshallah, ng matinong mapapangasawa, nailalayo sila sa zina. Nailalayo sila sa zina dahil halimbawa yung hadith, hindi ko maalala eksakto yung Arabic, pero nagtanong yung mga sahaba tungkol ito doon sa sadaka na sinabi nang nagreklamo yung mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi yung mga mayayaman nakakapagsadaka. So paano ro sila na may hirap? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede kayong magsadaka sa pamagitan ng Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah o Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar tuwing pagkatapos ng sala, tig 33 times. At binanggit niya iba pang paraan ng sadaka, yung pagtulong sa pagbuhat ng iyong kapatid, yung iba't iba pang mga tinukoy niya doon. At meron nagtanong, ang pakikipagtalik ba sa asawa ay may tuturing na sadaka o meron ka bang reward dito? So tinugon nito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ginawa mo ito sa haram, yung pakikipagtalik, meron ka rin namang parusa. So, ibig sabihin, kapag ginawa mo ito sa iyong asawa, meron kang gantimpala, inshallah. So yun ay isa ring paraan na isinasara ang pinto ng zina. Kumbaga, na-incentivize, nabigyan ng incentive yung pag-aasawa at napipinalize, nabibigyan ng parusa ang pakikiapid, pakikipag-boyfriend, pakikipag-chat kung kani-kanino. Tingnan niyo yung mga walang asawa, laging puyat. Napapansin ko yan eh, puyat tapos pagka-araw naantok palagi, ang haba ng tulog, puyat sa gabi eh. Ang daming pinagkakabalahan. Hindi ko alam ba't natatawa yung si Kambal. So nga itong na ito, itong konsepto na ito, yung pagbabawal sa paggawa ng pagsamba sa libingan, yun nga, saddud dari'a. Saddud dari'a. So, sinasara yung pinto ng kasamaan. Sabi sa pangdalil dito, iniulat ito ni Aisha radhiyallahu anha, hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakun yutrahu kamisatun lahu ala wajhihi faidagtamma biha kashfaha faqala wa huwa kadalik. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw nang bumaba sa kanya yung isang kapahayagan. At sabi niyang bigla, La'natullahi alal Yahudi wan Nasara, ittakhadu kubura anbiya'ahum masajidun. Ang sumpa ni Allah ay mapasa mga Hudyo at mga Kristiyano na itinuring nila ang libingan ng kanilang mga propeta bilang mga lugar ng pagsamba. At ito nga ang ginagawa nila. Kapag merong silang pinaghinalaan na lugar na banal, ginagawa nilang simbahan. O meron dong nakalibing na banal na tao, kumbaga. Ginagawa nilang simbahan. Katulad din nangyari doon sa kuweba, doon sa Suratul Kahf, nang na-discover yun ng mga tao. Gusto nilang magtayo doon ng bunyan, ng building. Ang tinutukoy doon ay gagawin nila yung shrine, gagawin nila yung templo, lugar ng pagsamba.
Kaya nga ngayon, yung bawat santo, halimbawa, merong nakadedicate para doon na simbahan. Tapos sa bawat simbahan, at least, hindi naman lahat, pero yung malalaking mga simbahan, naroon yung mga relic o mga natitirang bahagi ng katawan ng kanilang mga santo. Merong paa, merong puso, merong kamay. Nandun yun sa kanilang mga simbahan. Yung ano na lang halimbawa, yung San Agustin Church. Yung San Agustin Church dun sa Intramuros. Dun nakalibing si Miguel Lopez de Legazpi, yung apo niya si Juan de Salcedo at yung iba pang mga naunang mga Kastila, lalong-lalo na mga pari. Nandoon sila nakalibing sa San Agustin Church. So tayo sa Islam, iniiwasan talaga natin ng gawain na ito ng mga Kristiyano. Kaya nga, hindi pwedeng maglilibing sa masjid at hindi pwedeng magtatayo ng masjid sa ibabaw ng libingan. At kung meron mang mangyayari, halimbawa, na masjid na itatayo at matatamaan yung mga libingan, aalisin yung nakalibing doon at ilipat sa ibang lugar. Pwede naman. Ba mag-expand yung masjid, tapos tatamaan yung ilang bahagi ng libingan, pwede tanggalin naman yung nakalibing doon at ilipat sa ibang lugar, inshallah. At kung ang masjid, na unang tinayo yung masjid, tapos may nilibing doon, yung tatanggalin yung nakalibing. Yung tatanggalin yung nakalibing, inshallah, para ang masjid ay magiging dalisay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi mahaluan ng shirk. Kasi ganito ang ginagawa ng mga Sufi at ang ibang mga sekta na nagpapakilalang Muslim. Ang mga Shia, halimbawa, nakalibing sa kanilang mga masjid, yung kanilang mga imam, halimbawa, lalong-lalo na yung bangkay ni Ali, inaangkin, maraming batibang masjid sa Iran o sa Iraq, inaangkin nila na doon nakalibing si Ali bin Abi Talib. Pero ang katotohanan niyan, walang nakakalam eksakto kung nasaan ang bangkay ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu nang siya ay inassassinate. Inassassinate si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ng mga Khawarij. Inabangan siya ng Fajar sa labas ng kanyang bahay. Kasi malapit na may masjid doon. So malapit na siya sa pinto ng masjid. Doon na siya tinambangan ng mga Khawarij. At kung namatay na siya, hindi nila, kumbaga, maaring sinikreto talaga ng mga sahaba kung nasa ng bangkay ni Ali bin Abi Talib para hindi ito gagawing sanktuaryo ng mga Shia at syempre hindi ito lalapastanganin ng mga Khawarij. Kasi merong dalawang malaking sekta na nahati dahil sa usapin kay Ali. Yung Khawarij at yung mga Shia. Bagaman may Khawarij na nung panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sila ngayon pumatay sa kanila. At actually sa panahon ay magkasabot ang mga Shia at yung Khawarij, di ba natalakay na natin, si Abdullah bin Saba, nandun siya kabilang sa mga nagtawag sa mga tao para salakayin si Uthman bin Affan. Kaya nga hanggang ngayon, naglalaro sa isip natin na maaaring meron pa rin sabuatan. Meron pa rin sabuatan sa pagitan nila. Kasi ang ISIS, hindi sila nagkaroon ng major offensive kahit kailan sa Iran o lugar ng mga Shia. Lalong-lalo na sa Israel. Never nilang sinalakay ang Israel. Puro Muslim ang sinasalakay ng ISIS. Puro Muslim ang sinasalakay ng ISIS. At kung meron man silang pagkakataon na makakalaban nila yung mga Amerikano, so bihirang-bihira. So ito nga, yahdaru masana'u walaw la dalika li abrasi kabrihi gayra annahu khashiya an yattakhida masjidan. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya nga ay nagbabala tungkol sa masamang ginagawa ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. At siya ay nagbabala rin, siyempre ito ay isang anyo ng pagbababala, na huwag gagawin ng mga Muslim ang kanyang libingan na masjid. Huwag niyang gagawin ang kanyang libingan na masjid o kumbaga lugar ng pagsamba.
So sinabi, bayin ma'anil kalimat al-atiyah lamma nazala bi rasulillahi tafakun yutrahu kamisatun agtamma biha kashfaha. Ano raw ibig sabihin nito? So yung circumstance o yung sababul wuku ng hadith na ito, lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay nazala bihi al-maut. So malapit nang mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nasabi niya ito. Isinusumpa ni Allah ang mga Hudyo at mga Kristiyano na nagturing sa libingan ng kanilang mga propeta bilang lugar ng pagsamba. So malapit nang mamatay nito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin nararamdaman na niya, nararanasan na niya yung mga tanda ng kanyang nalalapit na kamatayan. Di ba sa sira, yung matinding lagnat na naramdaman niya, yung matinding sakit ng ulo, yun yung naunang nangyari bago siya mamatay. Wadaharat alamatuhu wa makaddimatuhu, at lumitaw na ang mga tanda ng kanyang nalalapit na kamatayan. Yung tafaka dito, sa kahulugan na ju'ila o nangyari, kumbaga, yatrahu, yada, ibig sabihin, inilagay niya yung kamisa na tinutukoy dito, kisaun lahu a'lam, isang piraso ng tela, igtamma biha, ibig sabihin, ihtabasa nafsahu anil khuruji idagutiya biha wajhahu. So, nung kumbaga, nakakaramdam ng paghihirap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So binalot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang ulo ng tela at mahigpit ang pagkakabalot nito sa kanyang ulo para maibsan yung sakit na nararamdaman niya. At hanggang sa ito ay bumalot na rin sa kanyang mukha. Bumalot na rin sa kanyang mukha. Pero ito ay tinanggal niya nga minsan, kasyafaha, azalaha an wajihi, tinanggal niya yung nakatakip sa kanyang mukha na bahagi ng tela na yon. At ito yung napabulalas niya na sinabi. Kumbaga meron siya na-realize at sinabi niya ng malakas, la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajidun. Ang sumpa ni Allah ay mapasa mga Hudyo at Kristiyano na kumuha sa libingan ng kanilang mga propeta bilang mga lugar ng pagsamba. So parang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamamatay na siya pero concern pa rin niya yung umma na ito. Kumbaga, yung nagmamalasakit pa rin siya sa umma na ito. At bigla niyang naalala. Maaaring bigla niyang naalala na baka pag mamamatay siya, gagawin ng mga Muslim na lugar ng pagsamba ang kanyang libingan. So kaya niya ito nasabi. Sige din, limada hadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam min sal'il Yahudi wan Nasara. Bakit nagbabala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gawain na ito ng mga Hudyo at mga Kristiyano? Likay la yaf'al enda qabrihi aw quburis salihina min ummatihi mitluhu. Likay la yaf'al enda qabrihi aw kuburis salihina min ummatihi mitluhu. Upang hindi gawin ninuman sa umma na ito ang katulad ng ginawa ng mga Hudyo. Upang hindi nila ito gawin sa kanyang libingan at sa libingan ng sinumang matuwid na tao. Yun nga, yung matutuwid na mga tao, mga santo, at yun ang ginawa ng mga Sufi. Nagkaroon sila ng mga awliya, mga santo. At ganoon na nga ang ginawa ng mga Shia sa kanilang mga imam. At malapit na lang yan, kumbaga sa iba pang mga naliligaw na Muslim sa pagkahumaling nila sa mga matutuwid na mga Muslim. Halimbawa, baka darating yung panahon na magiging ugali na ng tao, ng Muslim, dadalawin yung libingan ng vlogger, yung sikat na vlogger. Kasi sikat pupunta sila doon tapos magsiselfie. Parang ngayon, napabalita, nauso yung yung pagdalaw ng mga tao sa libingan ni Rico yan. Hindi naman nila kilala, hindi naman nila inabutan yung artista, pero nagpupunta sila roon. Tapos meron pang nag-comment, ang ganda daw ng pakiramdam niya doon sa may libingan ni Rico yan, feeling niya niyayakap siya. Ni Rico yan.
Kilala nyo ba yun? Hindi nyo na inabutan yun eh. Hindi pa yata kayo pinapanganak nung namatay yun eh. Basta sikat na artista yun noon. Baka. Mga gawing santo. So meron ding isa pang hadith, iniulat ni Imam Muslim mula kay Jundub bin Abdullah radiyallahu anhu. Sinabi niya, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qabla an yamuta becomes 5 araw bago namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narinig daw ni Jundub bin Abdullah mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi nito, Inni abra'a ila Allahi an yakuna li minkum khalilun fa inna Allaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhada Ibrahima khalilan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw, siya raw ang pinakawalang kinalaman kay Allah. Kumbaga, pinakawalang kinalaman at pinasasaksi niya rito si Allah na siya ay magkakaroon ng sino man sa mga Muslim na khalil o malapit na kaibigan, katulad ng kung paanong nagkaroon ng malapit na kaibigan si Allah at yun ay si Ibrahim alayhis salam. Kumbaga, tinatanggi niya yung antas na ito, siyempre para hindi siya gagawing kapalit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kasing antas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang ituturing na sino man bilang khalil. Law kuntu muttakidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakra khalilan. Kung kukuha man daw siya ng khalil, kinuha niya si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bilang khalil sa ummah na ito. Pero wala ngang ganun. Walang ganun na relasyon sa pagitan nila ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So siguro sabihin mo, bakit hindi? Mas marunong ka pa. Mas marunong ka pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, ito, inuunawa natin ito sa konteksto nga na inaalis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung anumang posibilidad na, halimbawa, pag mamatay na siya, kasi kung halimbawa, gagawin niyang, ituturing niyang khalil, si Abu Bakar, baka gagawin na ituturing ng mga tao na propeta naman, si Abu Bakar Siddiq, radiyallahu anhu. Naintindihan niyo? Baka gagawin naman siyang propeta o tatratuhin siyang propeta. Kumbaga, isinara na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay nito, buhay pa lang siya. Buhay pa siya, isinara na niya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajidun. Tunay na mayroong mga nauna sa inyo na mga tao na kinukuha nila, itinuturing nila ang mga libingan ng kanilang mga propeta bilang masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajidun. Kaya huwag ninyong kukunin o ituturing ang mga libingan bilang mga pook ng pagsamba. Una, yung tatayuan nito ng building, gagawing masjid, syempre. At syempre, kasama na rin dito yung pangkalahatang kahulugan, nagagawa ka ng mga gawaing pagsamba sa libingan. Magbabasa ka ng Surah Yasin, magbabasa ka ng Quran, at magre-recite ka ng mga dikir doon na may kasamang iba't ibang mga paniniwala pa. So lahat yan ay pinagbabawal. At panghuli sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni anhaakum an dalik. Tunay na ako ay nagbabawal nito sa inyo. Sa pinagbigyan diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gawain na ito. Faqad naha anhu fi akhir hayatihi thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Fi siyaqi man fa'alahu. So pinagbawal ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulong bahagi ng kanyang buhay at isinumpa niya ang sino man nagagawa ng mga tinukoy niya kanina doon sa hadith. Yung gagawin niyang lugar ng pagsamba ang mga libingan o kaya ay kukunin nila ang mga libingan bilang kanilang masjid o pook ng pagsamba. So yung mga usapin dito, ma ma'na abra'u wa man huwa al-khalil. Wa ma ma'na qawluhu walau kuntum muttaqidan
min ummati khalilan lattakhadhu Abu Bakar khalila udkur syahid min al-hadith lil bab wa ma huwa as-siyaq. So dito, ano raw ibig sabihin ng mga nababanggit sa hadith? Sa sinabi Abra'a, atabarra'u wa amtani'u min dalika wa unkiruhu. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abra'a o Abra'u, yung inaalis niyang kinalaman niya dito. O pinapakita niya na hindi siya sang-ayon dito. At yung Khalil, huwa alladhi takhallalat mahabbatuhu al-qalb wa nafadat ilayhi maqudum min al-khillah wa hiya khalisul mahabba. So yung Khalil, ito daw yung sino mang minamahal ng puso ng pinakadalisay na pagmamahal. Yun yung Khalil. At ito nga yung relasyon sa pagitan ni Allah at ni Ibrahim alayhis salam. Kaya si Ibrahim, tinatawag siyang Khalilullah. At si Musa alayhis salam, tinatawag siyang Kalimullah. Khalilullah, kaibigan ni Allah, si Ibrahim alayhis salam, si Musa alayhis salam naman ay Kalimullah, kinausap ni Allah. Wa ma'na qawluhu sallallahu alaihi wasallam, law kuntu muttaqidan min ummati khalilan lattaqadtu Abu Bakar khalila. Kung kukuha man ako ng khalil sa umma na ito, kukunin ko si Abu Bakar bilang khalil. Ay law kuddira annahu uhbibat ahadan ma Allah lakana Abu Bakar sahibahu fil gar. Kung meron man na mamahalin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mamahalin niya kasama ng pagmamahal niya kay Allah, kinuha niya si Abu Bakar na siyang kasama niya sa kuweba. Pero nga ang pagmamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah walang kapantay. Kasi kapag kumaga, naintindihan niyo ba? Pag ginawa niyang Khalil si Abu Bakar, ibig sabihin magiging kapantay ni Allah, magiging kapantay ng pagmamahal niya kay Allah, ang pagmamahal niya kay Abu Bakar. Kaya tinanggi niya yung pagiging Khalil din ni Abu Bakar. At ito ay para isara ang lahat ng pinto ng kasamaan. Kumbaga, at iba pang paniniwala na iugnay ng mga tao rito. Wa shahidu min al-hadith lil bab, at ang kinalaman ng hadith na ito sa kabanata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablukum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajidun. So mayroong mga nauna sa inyo na itinuring nila ang libingan ng mga propeta nila bilang masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajidun fa inni anhaakum an dalik. So yun na nga, ipinagbawal ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya huwag ninyong kukunin ang anumang libingan bilang lugar ng pagsamba. At yung siyak na tinutukoy dito sa hadith, yung kamatayan mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi siyaqi min fi'lihi. At dun sa kanyang kamatayan, ito pa yung kanyang kumbaga pinagbigyang diin. Sumunod na usapin, halis salatu endal kuburi min ittikadiha masjidun min ittikadiha masajidun almanhi anhu wadhkurud dalil. Ang salaba sa mga libingan na ginawa nila itong masjid, kumbaga ano ang dalil? Ano ang dalil na ito ay pinagbabawal? So ang sagot, naam as-salatu endaha min dalika wa illam yabni masjidun wa illam yubna masjidun wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. So yun nga, oo, ang sala sa lugar na iyon, sa sementeryo, kumbaga may tuturing na gawaing pagsambat, mapapabilang sa mga pinagbabawal. At kahit pa yung lugar na yon, yung libingan, halimbawa pagsasalahan yon ng tao, kahit pang walang building doon, katulad na rin ito, katumbas na rin ito ng pagturing sa libingan bilang masjid. Naintindihan nyo?
So yung tao halimbawa nagsala sa sementeryo, sa gitna ng mga libingan, kahit walang building doon, ginawa niya rin yung masjid. May tuturing na rin yun na ginawa niya yung masjid at bawal pa rin yung kanyang ginawa. Kasi baka may mga ngatwiran, hindi namin to ginawang masjid, wala namang building eh. Eh bakit kayo nagsasala dyan? Hindi yan lugar ng sala, hindi yan lugar ng ruku, ng sujud at iba pa. Kaya nga yung salatul janaza, pinahintulutan siya malapit sa libingan. Kung hindi ka pa nakapagsala ng janaza para sa namatay sa masjid, kasi naitakbo na yung patay sa sementeryo, pwede ka pang magsala sa sementeryo ng salatul janaza. Kasi walang ruku at walang sujud. Walang ruku at walang sujud. Pero hindi ka pwede magduhur at asar doon sa libingan. So nga katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dinulat ni Allah ang buong kalupaan at dinulat ni Allah na ang buong kalupaan para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang umma syempre na maging masjid at maging pagpapadalisay. So pwede tayo magsala kahit saan, liban na lang doon sa kung saan bawal. Sa CR, sa sementeryo, doon bawal. Pero kahit saan pwede tayo magsala. At yung tahura na tinutukoy dito, pwede tayong magpadalisay sa pamagitan ng lupa, kahit saang lupa. So dito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Yung hadith kanina, hindi nabanggit. Ito pala, iniulat ni Imam Muslim pala yun. Yung iniulat ni Jundub bin Abdullah, si Imam Muslim ang nag-ulat nito. Sumunod, isa pang hadith uli, panghuli ngayong gabi inshallah. Iniulat ni Imam Ahmad, mula kay Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sa sinabi niya, inna min syararin nasi man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladhina yattakhiduna al-kubura masajidun. Tunay ng pinakamasasamang mga tao ay silang mga abutan ng araw ng paghuhukom na sila ay buhay pa. Ibig sabihin, buhay pa sila na inabutan sila nung pagsikat ng araw sa kanluran. Yung maabutan nun, sila na yung pinakamasamang mga tao. Kasi pagdating ng panahon na yon, wala nang Muslim, di ba? Wala nang Muslim, patay na sila lahat. Wala nang mananampalataya. Puro kuffar na yon. At sumunod na nabanggit na pinakamasamang mga tao, silang mga nagturing sa mga libingan bilang lugar ng pagsamba. Bilang lugar ng pagsamba. Magka-level sila kumbaga. So, dito, ang tinutukoy dito na tudrikuhumus sa'a, alamatuha wa muqaddamatuha kakhurujid daba wa tulu'i syamsi min magribiha. So, yung mga tao na aabutan, daratnan ng paglabas ng dabba, yung dabba, yung nilalang na magtatatak sa mukha ng mga tao o kaya maabutan nila yung pagsikat ng araw sa kanluran, so sila na yung pinakamasamang mga tao. Wa ma'nat takadal kubura masajidun as-salatu indaha. Yun nga. Ang tinutukoy na pagturing sa mga libingan bilang masjid, kasama rito ang pagsasala rito. Not necessarily may building. Kapag nagsala ka sa libingan, ginawa mo na rin itong masjid. Kasi literally ang kahulugan ng masjid, lugar ng, masjid, lugar ng sujud. Ang salitang masjid nanggaling sa salitang sujud. Okay? Ang masjid mula sa salitang sujud. Wa ilayha, wa bina'ul masjid alayha kama taqaddam. So, ang sala sa libingan, o nakaharap sa libingan ay parehong pagturing sa libingan ng bilang masjid. At syempre kasama na rin doon literally yung pagtatayo ng building sa ibabaw ng libingan upang maging masjid. Sa panghuli, mahukmus salatu endal kuburi ma'at ta'lil. Ano ang hukom sa sala sa libingan? As-salatu endal kuburi muharramatun. Ang sala malapit sa libingan ay pinagbabawal, haram. Liannaha wasilatun ila syirk. Dahil ito ay daan patungo sa syirk. Ito na nga yung panimula natin. Merong saddud daria sa Islam, isinasara ng Islam ang mga pinto patungo sa kasamaan. So dito isinasara ang pinto ng syirk.
li'annaha wasilatun ila syirki bil amwati wa du'a'uhum wa su'aluhum wa du'a'ihim wa su'alihim. So, sinasara ng Islam ang pinto sa pagtatambal sa mga patay bilang katambal ni Allah at sa pagdarasal sa kanila at paghiling sa kanila. Kaya bawal magsala sa libingan. At din yung kadaul haja wa tafrijul kurubats mimma la yaqdiru alayhi illallah. At din ng sa gayon ay hindi hihiling ang tao sa kanila ng kanilang mga kailangan o kaya ay magdarasal ng manghihingi ng saklolo sa kanilang mga problema, lalong-lalo na yung mga bagay-bagay na walang may kakayanan dito liban na lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito na yung panghuli ng pagtalakay natin sa chapter 20. Susunod inshallah chapter 21. Babu ma jaa annal guluwa fi kuburi salihina yasiruha awthanan tu'badu min dunillah. Kabanata tungkol sa mga batayan, ang pagmamalabis sa mga libingan ng mabubuting tao ay nagiging dahilan na ang libingan na ito ay nagiging awthan, na nagiging rebulto na rin sila. Parang katulad ng mga rebulto na sinasamba ng mga tao. Parang rebulto ni Buddha, rebulto ni Jesus, rebulto ni Mama Mary, nagiging ganun na rin siya. Napawang mga sinasamba bilang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.